Noong ika-4 na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, may 2 larawan na pinakita ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Isang larawan sa isang lamesa na puno ng pera, doon ay makikita ang aking presensya. Lahat po ng pera na yon ay para sa baycam ni Kong Salvo. Ang pangalawang larawan naman po ng pera na nakasalansan sa isang bilyaran ay para sa proponent ng 2023, 5.79 billion na dadalhin namin kay Kong Salvo sa aking pag-aalala nakakalaga ng 579 bilang 10% advance payment. Yari na, Sandro Marcos, ginulat ang lahat ng congressman, mga senador at lahat ng politiko sa bagong batas. Ang batas na siguradong ikakatakot ng lahat ng mga corrupt official ng gobyerno. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Si Engineer Henry Alcantara has prepared sinumpaang salaysay. Ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Sa akin pong boss, Undersecretary Roberto Bernardo po, mag-aayos versus ng 2024 na magkakalaga ng 300 milyon na para kay Senator Bong Revilla. Taong 2022, humiling Senator Joel Villanueva, ulit po multipurpose building. Kaya Senator Jing Villan po, sa pagkakatanda ko, nasa 2024 budget hearing kami sa Senado. Taong 2021, nakilala ko po, Congressman Saldico. Yari na, Sandro Marcos, ginulat ang lahat ng congressman at senador sa bagong batas. Ito na ba ang simula ng pagtatapos ng mga korap? Sa mga nagdaang taon, ilang beses na ba tayo nakakarinig ng pangako laban sa korupsyon? Pero bakit parang paulit-ulit lang ang eksena? Nakawan dito, anomalya doon, resign kuno, tapos wala na. Kaya nang biglang may inilabas na bagong panukala si Ilocos Norte 1st District Representative at Majority Leader, Sandro Marcos, napahinto ang lahat. Ang panukalang nagpayanig sa lahat ng mga politikong korap. Ang House Bill 3661 ay hindi ordinaryong panukala kasi hindi lang ito pinapaimbestigahan ang mga opisyal, pero ipinagbabawal na rin ang mga kaanak nila hanggang ika-4 na antas ng pagkakamag-kaanak na makapasok sa kahit anong kontrata sa gobyerno. Isipin mo yun, kung mayor ka, hindi pwedeng makipagkontrata ang pinsan mo, ang pamangkin mo, kahit ang bayaw mo. Pero bakit ito mahalaga? Go ahead, Mr. Alcantara, you proceed with your statement. Your Honor, okay na po bang makapili ako ng opening statement po? Ano ba gagawin natin dito? Ipag-proceed kayo without giving hearing yan? Magandang maga po, sinulat. Simple lang, pero matindi ang epekto. Government funds are meant to serve the Filipino people, not to enrich relatives, sabi ni Sandro. Kung totoo ngang magiging batas ito, ibig sabihin mababawasan ang palakasan system sa mga bidding at kontrata. Pero hindi lahat natutuwa, may mga bulong-bulungan na maraming opisyal ang kabado. Bakit? Secretary, pagdating sa pagbabalik ng pera, tama ba na pwede itong gawing kondisyon sa pagpasok sa Witness Protection Program o pagiging state witness? Ang ano ho kasi, ang pagbabalik ng pera, yan po ay inuutos ng korte. Pero para ho makita natin ang good faith ng isang testigo, isang tanong po yan na binibigay natin sa kanila. Mr. Secretary, are you amending the provision of... No sir, no sir, but that is how we run the Witness Protection Program. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Ito ang takot ng mga korap. Kapag wala ng backdoor deal para sa mga kamag-anak, paano pa sila kikita? Ito ang dahilan kung bakit maraming politiko ang biglang tahimik sa isyong ito. Pero tahimik ba talaga sila o nag-iisip ng paraan para harangin ito? Kung sakaling maipasa ang batas na ito, maaring maiba ang takbo ng pamahalaan. Therefore, posibleng mas bumilis ang mga proyekto dahil wala ng conflict of interest. Pero syempre, hindi mawawala ang mga magtatangkang lusutan ito. At ito ang tanong para sa lahat. Naniniwala ka bang makakabawas ito sa korupsyon o baka naman magiging papel lang ito na gaya ng ibang batas na natutulog sa Senado? Isa lang ang malinaw, hindi na pwedeng umupo lang at manood. Sa gitna ng usaping batas at korupsyon, may paalala sa atin ang ating Panginoong Diyos sa kanyang salita na sinasabi sa 2 Korinto 4:6, sapagkat ang Diyos na nagsabing, mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag, ang siyang nagbigay liwanag sa ating mga puso upang makilala natin ang kaliwanagan ng kalulatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Kung ang layunin ng batas ay linisin ang pamahalaan, masigit pa ang layunin ng ating Panginoon Hesus ang linisin ang ating puso, pero hindi ito natatapos sa pag-alam lang ng tama at mali. Therefore, tunay na pagbabago ay magsisimula hindi lang sa Kongreso kundi sa bawat isa sa atin. Hindi lang tayo maasa sa batas ng tao kundi sa biyaya ng ating Panginoong Diyos.
ang ating Panginoon Hesus mismo ang nagbibigay ng liwanag upang makakita tayo at kumilos ng may katapatan kahit sa gitna ng mundo na puno ng tukso at korupsyon. Kaya ikaw kaibigan, handa ka bang tanggapin ang liwanag ng ating Panginoon Jesucristo at manindigan para sa tama kahit mahirap? Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong liwanag na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Linisin niyo po ang aming puso at ang aming bayan mula sa kasalanan at korupsyon. Bigyan niyo po kami ng lakas na manindigan para sa katotohanan at gumawa ng tama kahit minsan ito ay mahirap. Nawa ang iyong kalooban ang siyang manaig sa aming pamahalaan at sa aming buhay, sapagkat magagawa namin ang lahat ng ito sa kalakasan na ibinibigay ng aming Panginoon sa amin. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.